Isang magandang kaliwanagan po mga kapatid, magandang kaliwanagan po sa iba't ibang sulok ng mundo sa ating mga kapatid sa malalayong lugar. Bigkasin mga kapatid, magandang kaliwanagan po. Ayan, ngayon po live na live po tayo ngayon sa Bahay Dalanginan. Mapaumaga man, gabi o tanghali, tayo po ay manalanig at manampalataya sa ating amang liwanag sa kalangitan. At magbabasa po tayo sa gintong aral mula sa kalangitan at mapalad ang siyang nakikinig at nananalig at nananampalataya sa ating amang liwanag sa kalangitan at amang Jesus sa kalangitan. Magandang kaliwanagan po, kapatid Ken Bell. Ayan, maraming salamat po sa panonood at kahit ibang lahi po tayo, amang liwanag sa kalangitan po ang siyang ating pong ituturan at amang Jesus sa kalangitan po. Magbahagi po tayo mga kapatid. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood po mga kapatid sa araw-araw at nawa. Wag po tayong magsawa na makinig ng mga banal na mensahe, manood ng banal na mensahe. Magandang kaliwanagan din po kapatid Kenon Muyot. Chloe Estopase, yan, maraming salamat po. At kay Catherine, ayan, Kathleen, ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga ating mga kapatid na warriors. Magandang kaliwanagan po. Ayan, naglakbay na po ang ating kapatid na si Chloe. Nasa Baguio po siya ngayon. Maraming salamat po. Naway, sana all. Maraming salamat po. At kahit nandyan po kayo, magsiwalat po tayo mga kapatid. At akin pong babasahin po sa inyo ang mga banal na mensahe na nagmumula sa kalangitan at atin po itong namnamin ang bawat mensahe na siyang atin pong ipapasok sa ating katawang mortal, sa ating espiritu upang saguyin po ito pong siyang ating pagkain at inumin po mga kapatid upang mabusog naman po tayo. Di po ba? Ready na po ba kayo? Well, hindi ko na po ito papatagalin. Ako po ang inyong kapatid spiritual Dr. Hero. Ayan, maraming salamat po at yung mga nagpapansin sa likod. Si kapatid na Mark, ayan, maraming salamat. At susunod ka na rin magbabasa, kalam. Magandang kaliwanagan din po kapatid Desel Ariola. Maraming salamat po. At atin pong tatalakayin po ngayon mga banal na mensahe ng mga kerubin sa kalangitan. So, ready na po ako? Ready na po ba kayo? Well, ito na po. Let's start. Let's begin. Umpisan ko po kay kerubin ng isip. Ayan. Kung mayroong kerubin ng puso, mayroon din pong kerubin ng isip, mga kapatid. Maraming salamat po. Pumanaog po si kerubin isip noong February 12, 2022. Pwede po kayong mag-take down notes, mga kapatid. At kung kaano man po ang siyang ating pong katanungan sa ating kaisipan. Ayan, magtanong lamang po tayo, comment down below mga kapatid. At magandang kaliwanagan din po sa ating kapatid na sa malayong lugar na siyang warriors din po, si kapatid na Milagros Baral. Ayan, maraming salamat po. At sa lahat ng taga Singapore, ayan, maraming salamat din po. At sa mga kabiyak din, maraming salamat din po. Ayan, lahat ng problema sa buhay, iwaksin na po natin yan mga kapatid. Magpabalot tayo ng kabalang kaliwanagan at huwag magpabato mga kapatid. Alright? Mahalin po natin ang ating ginagampanan mga kapatid. Salamat po. Ang sabi po dito ni Kerubin Isip, magandang kaliwanagan. Ako ang kerubin ng isip. Naunahan ko ang kerubin dyan. Ang mga namayapa sa inyong panaginip ay naghahangad ng ilaw upang maitaas sa pamamagitan ng pagtawag ng may langit. O, dapat po lahat ng pagtawag po ay may langit mga kapatid. Kayo'y magbigay ng tubig at kandila upang itaas at tawagin ang mga namayapa upang maitaas sa ating Ama sa kalangitan. Bakit kayo nagbibigay ng pagkain sa manamayapa? O, di po ba? Batid niyo po ba yun mga kapatid? Di ba't ang patay ay patay na at di na makakain pa? Di na marapat na bigyan ng pagkain ang marapat ay bigyan ng kandila at tubig at itaas sa ating amang liwanag sa kalangitan. At tawagin ang mga namayapa upang sila'y may taas na sa ating amang liwanag sa kalangitan na siyang tunay. Maraming salamat po, maraming salamat po. At sa mga namayapa naman po, kung may mga pasyente po tayo,
At kung may mga dala po silang mga patay, kausapin po natin sila. Kahit wala po kayong pangatlong mata, kung may malakas po kayong pakiramdam, kausapin po natin sila, itaas po natin sila. Sa pamagitan po ng kandila at tubig, mga kapatid. Ayan. At sa mga kapatid po natin po na siyang nagtataas, mag-aral din po tayo sa pagtataas dahil hindi po siya basta-basta na nagtataas lamang po, mga kapatid. At gayon din po ang tubig na buhay at atin po nga dadasalan po yun na siyang papasok din sa ating katong mortal. Ayan po, mag-aral din po tayo sa ating pagtaas ng mapagkain at inumin po natin, di po ba? At syempre, haluan po natin ng may salangit. Ayun po yung mensahe po ni Kerubin Isip. At nandito naman po si Kerubin ng Kabanata. Pumanaog po siya noong April 29, 2021. Magandang kaliwanagan, natutuwa po ako. Ako po ang Kerubin Kabanata, natutuwa ako. Sapagkat lalabas na ang libro. Natutuwa ako. Tandaan, kapag nailabas na ang unang kabanata, ay tuloy-tuloy na ang paglabas at lalabas na ang libro. Napakaraming kabanata yaon at ang tawag doon ay kabanata ng langit. Nakatutuwa, tawagin lamang ako pagbuo na at ako ang magbibigay sa iyo sa paglabas ng resipula. At kayo pa lamang ang unang pagkakalooban nito sa paglabas ng kabanata at lalabas ang kabanata ng langit. Liwanag ang ibibigay ng amang nasa kalangitan. Salamat po. Ako ang Kerubin Kabanata. Alis na po ako. Paalam. Ayun po ang mensahe po ni Kerubin Kabanata. Ayan. So natanggap po natin. Ang unang kabanata ay ang resipula, mga kapatid. Ang tawag po doon, kabanata ng langit, mga kapatid. Si Kerubin ng Kabanata. Ayan. Ayun, nabasa ko na. English na kabanata, parang chapter. Okay. Chapter. At nandito na din po si Kerubin Kaluluwa. Ayan, mga kapatid. Pumanaog po si Kerubin Kaluluwa noong May 20, 2021. Magandang kaliwanagan. Ako po ang Kerubin ng Kaluluwa. Ako po ang gagabay. Iilan lamang ang aking ginagabayan po. Ang ginagabayan ko po ang iilan lang kasi po kinukuha na po ng itim. Ako po ang anghel ng Kerubin ng gumagabay sa lahat ng kaluluwa po. Ako po ang nagbabantay sa buhay ng kaluluwa. Ang bawat po ng mga mortal ay mayroon pong gumagabay at kami po iyong gumagabay sa mga kaluluwa ng tao. So si Kerubin Kaluluwa ay sila po yung gumabantay, gumagabay sa kaluluwa ng mga tao, mga kapatid. Lahat po ng mga mortal, pero po pag sa dilim po, kami po ay pupunta sa langit po. Kami po ay tataas sa langit, pero po, ang bawat isa po ay mayroon pong gagabay sa kaluluwa. Marami po ang banal na anghel sa kalangitan na siyang naririto. Nandito po kaming lahat ng mga kerubin ng kaluluwa. Kami po ay nakagabay lamang, meron pong gumagabay. Ako po ang kerubin ng kaluluwa na nagbabantay ng kaluluwa ng mga mensahera. Ako na siyang pumasok. Kami po ay nakikilala at sabi po ng Ama sa Langit ay magpapakilala na daw po ang nagbabantay ng kaluluwa ng mga tao para po malaman po nila. Bibindisyonan din po nila. Ang dami po naming ang lahat ng mortal ay ginagabayan ang kaluluwa. Pero po, pag ang mortal pong iyon ay gumagawa ng kasalanan, inililigtas pa rin po namin kahit gawa-gawa ng kasalanan po hanggat ang kaluluwa niya po ay bumaba. Kami naman po ay tataas. Bumibitaw na po kami sa kanila, pero po pagliwanag po, nandoon pa rin po kami, kasama ko doon sa langit. Maraming salamat po. So, ibig sabihin kapag makasalanan po kayo, for example po yung mga tao po, ginagabayan pa din po kayo hanggat sa nakababa na po sila at ay nakababa na po yun. Pero tataas po yung mga tagapagbantay ng kaluluwa.
Pero pag itim na bumibitaw. Kapag itim, bumibitaw po sila. Kapag liwanag, aakyat po sila. Kasama po ng mga kerubin ng kaluluwa. Ay, nandito na din po si Kerubin Kamatayan, mga kapatid. Pumanaog po siya noong October 7, 2020. Magandang kaliwanagan. Ako ang Kerubin ng Kamatayan. Alam nyo, nalalaman din namin kung kailan mamamatay ang isang taong mortal. Ang kamatayan ng isang mortal na katawan ay nasa dahil sa paghina ng katawan o katandaan, dahil din sa mga sakit. Ang iba naman ay hindi na ang anghel ng kamatayan ang kumukuha. Ito'y nasa ibaba. So, ibig sabihin po, hindi lamang po sila, kundi ang nasa ibaba din ang sumusundo. Ang mga sundo sa nangalan, ito'y kinukuha nila na wala pa sa oras ng kamatayan. Ito'y kinukuha na nila. Huwag din tanungin kung kailan mamamatay, kundi ipagdasal sa ating Ama sa kalangitan na naway pagkalooban pa ng haba ng buhay. Huwag tanungin sapagkat kahit na alam ko, hindi ko maaaring sabihin. Bakit mayroon akong narinig na nagtanong sa kanyang kaisipan? Siya'y nagsalita sa kanyang kaisipan. Huwag mong hamunin ng Ama sa kalangitan. Ang masasabi ko lamang ay ikaw na nagsasalita sa inyong kaisipan. Nagtanong na kung kami ay katotohanan. Kami ay huwag hamunin, sapagkat ikaw na nagtanong sa kaisipan ay mag-ingat, sapagkat sa iyong motor na sasakyan, ito'y mababangga sa Mayo 1. Ito'y magaganap. Aking sinambit na huwag magtanong, ngunit bakit kami hinahamon? Sapagkat ang sinabi niya'y, kung ikaw talaga ang kamatayan, sabihin mo na kung kailan aking kamatayan. Yaon po ang kanyang sinabi. Patawad po, patawad. Mag-ingat na lamang. Greenie, pangaralan mo sila na huwag ako tanungin. Maraming salamat po. Yun po. So mga kapatid, huwag po tayong magtanong. Mga kapatid, lalo na sa ating kaisipan. Magpabalot po tayo ng kabal ng kaliwanagan. Hilingin po natin ang haba ng buhay, karagdagang buhay sa araw-araw. Ipagdasal din po natin ang ating espiritu, katawang mortal at ang ating pamilya. Isama mo na din po ang ating mga kapatid. Ayan mga kapatid, yun po dapat. At pumanawag ulit po ang Kerubin ng Kamatayan noong October 15, 2020. Ako ang Kerubin Kamatayan. Sa mga namayapa ay mayroong ibinigay ng 5 araw dito sa lupa. Ito'y hindi agad-agad na mapupunta sa kalangitan, sapagkat ang iba'y hindi nananawagan ng sa langit. Kaya paano po yaon? Doon po, siya mapaparoon sa ibaba, kaya siya ay may liwanag, araw, na magdesisyon sa kanyang pagbabalik at paghingi ng kapatawaran at pagsisisi sa ating Ama sa kalangitan. At kung hindi pa rin matanggap ang kaliwanagan, ito'y hihilain pababa. Alam nyo sa ngayon, sa inyong henerasyon, kami ay nagbigay ng 5 araw upang sino man ang nais ng kaliwanagan at magbalik loob sa ating Amang liwanag sa kalangitan ay siya'y pagbibigyan upang makarating ang daan patungo sa kaliwanagan ng kanyang paroroonan. Sumapalad po tayo mga kapatid dahil pinagkalooban tayo ng 5 araw ng ating Amang liwanag sa kalangitan, di po ba? Dahil po sa noon po, sa unang henerasyon po, ay hindi po sila nagbibigay ng 5 araw. Segundo lamang po noon mga kapatid. Kaya mapalad po tayo. Ngunit noon na wala pa kayong liwanag, hindi po nagbigay ng araw upang magbalik loob. Ito'y minuto lamang, o minuto, hindi lang pala segundo. Minuto lang, ngunit mayroon pa ring matitigas ang ulo, matitigas ang loob, hindi naniniwala at ayaw maniwala. Sila'y tutungo na lamang sa ibaba. Ibig sabihin po may mga namayapa po talaga na matitigas po ang mga ulo mga kapatid. Namayapa na nga lang po sila, hindi pa sila nagbalik loob kay Ama sa Langit. Saan po sila papatungo? Ayaw po nila sa liwanag, kundi po sa ibaba.
dapat ay magdasal na lamang ng may langit. O tatandaan po natin yan mga kapatid. Magdasal po tayo ng may langit. Haluan po natin amang liwanag sa langit, amang Hesus sa langit, sa lahat ng mga banal anghel sa langit, Diyos sa langit at Panginoon sa langit. Ganun po, haluan po natin. Ama sa langit, amang liwanag sa langit, amang Hesus sa langit. Huwag na pong magre-rebulto, sapagkat rebulto ay hindi kayo maililigtas. Nalaman na ang katotohanan, ngunit humaharap pa sa mali. Dapat ay maniwala sa katotohanan, sapagkat kung hindi matanggap ang katotohanan, ito'y mawawala at mayroon ding kerubin na siyang nagpapalinaw ng mata. At kung kayo'y nagbabasa at nakikinig sa mga mensahe sa libro na isa sa buhay, ito'y madaragdagan ang inyong buhay. O salamat po, Ama sa langit. So, importante po pala ang pagbabasa ng aklat ng isa sa buhay upang madaragdagan po ang ating buhay. Ayan, maraming salamat. Ngunit huwag magbasa ng libro na isa sa buhay kung mayroong kang dinaramdam sa inyong puso. Yun po yung tarak, mga kapatid. So, wag po nating hahawak ng libro kung tayo po ay may sama ng loob, may tarak. Magpalinis po muna tayo sa ating Ama sa kalangitan. Kapag kayo magdarasal ng Ama sa kalangitan, kami ay makikipaglaban sa mga sundo upang siya'y mapagkalooban ng liwanag at siya'y hahaba pa ng buhay. Kayo'y mapalad sa ngayon, sapagkat simula noon at hanggang sa ngayon ay kayo nagkaroon ng pagkakataon ng 5 araw upang makahingi pa ng kapatawaran. Kung ano man pong nagawa nating pagkakasala, lalo na ang mga namayapa, ay magdasal po tayo ng taimtim. Ayan, katulad po kanina. Dapat po paghingi ng tawad, ng katotohanan sa ating puso. Ako yung magbibigay ng babala kapag kayo ay tumawag sa isang pasyente at siya'y sumama lamang sa gayak. Siya'y manghihina at siya'y mawawala. Kaya huwag sumama sa gayak. Maniwala lamang sa katotohanan. Ako si Kerubin Kamatayan. Kayo'y maniwala sapagkat ako'y katotohanan. Makinig sa katotohanan at marapat lamang nagmagdasal ng langit sa langit upang hindi sunduin. Alisin ang rebulto sapagkat ito'y hindi katotohanan. Ito'y lalo pang madaragdagan ng itim sa kanyang likuran. Kayo'y may mga sariling pag-iisip, kaya't kayo rin ang pipili kung saan kayo pupunta o paroroonin. Ayon po ang mensahe po ng Kerubin ng Kamatayan, mga kapatid. Salamat po. Ayan, at atin pong magandang kaliwanagan kapatid Madeline Ansakdal at Ina Arcayos. Magandang kaliwanagan mga kapatid na taga Batangas at taga Cabanatuan, mga kapatid. Maraming salamat. Ayan, siyang tunay. At meron din ng magandang kaliwanagan po mga kapatid. Kung hindi pa po kayo makatutulog, magbasa po tayo mga kapatid. Pampatulog. Upang tayo makatulog po. Pero wag mong tulugan ang liwanag, sabi nga ng Ama sa kalangitan. Ayan. Meron din po si Kerubin China at Tenga. Ito. Kerubin Tenga. Itong tenga po natin. Magandang kaliwanagan. Pumanawag po si Kerubin Tenga noong December 27, 2020. Magandang kaliwanagan po. Sumakit ang tiyan ng mensahera kasi po kumain ng hindi dapat tulad ng may mga sungay na pagkain. Alam niyo po ba yung may sungay? Yung mga baka, kambing, at lahat pa ng mga may sungay na yan. Iingat po, lalo na mga mensahera. Kasi po, bawal po iyon. Ayaw namin iyon kasi po ginagamit namin ang kanilang katong mortal. Kaya po, siya nagsusuka kasi tinutulak po namin iyong mga nakain niya. Wag mong kainin, sabi namin.
magpakatatag po kayo, huwag po magpapabato sa itim. Dapat kayo po ang tutunaw sa itim. Lahat ng kapatid, huwag kakain ng may sungay. Kasi po, ginagabayan kayo ng anghel sa kalangitan. Banal po iyon. Kaya huwag kayong kakain ng mga bawal na pagkain. Kasi po magkakaroon po kayo ng sakit. Alis na po ako. Yan po ang sabi ni Kerubin Tenga. So huwag po tayong kakain ng pinagbabawal kung maaari po mga kapatid. Di po ba? At sabi din po ni Kerubin China, ito po. Ito din. Pumanaog po siya si Kerubin China noong October 7, 2022. Magandang kaliwanagan po. Ako si Kerubin China. Greenie, hindi maayos ang pagkain ko. May kulay itim. Nagpunta lang po ako dito kasi magbibigay din ako ng biyaya. Hindi ko hinawakan ng pagkain ko. Ang gusto ko ay iyong kagaya ng isip ko. Mapalad po ang nagnanais ng biyaya. Opo, iyan na po. Sumalo ng biyaya para masalo ang biyaya ko. Sasalo daw tayo. Salamat po. Maraming salamat po. Ang inyong paslit sa inyong sinapupunan ay gumagalaw. Gusto niya ang isip ko. Salamat po. Yung pagkain po ni Kerubin China po, yun yung po yung mani na ano po yung tawag doon, yung tutuklapin. Ayun po yung gusto ni Kerubin China. Ito naman si Kerubin Tubig. Meron din pong Kerubin ng tubig, mga kapatid. Meron din pong inang tubig. Meron din pong Kerubin ng tubig. Sabi po dito, magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Ako ang Kerubin ng tubig. Alam niyo po, mayroon din po akong kwento. Ang kwentong iyon ay ang naging buhay ko. Kasi po, naging mortal din po ako. Ako ay nakuha galing sa loob ng malaking prutas. Mayroon po kasing dalawang magkabiyak. Sila ay tawag ng tawag sa langit. Ang sabi po nila, Ama sa langit, pagkaloban mo kami ng supling. Nais po namin ng supling. Tapos po, iyong babae naglalaban ng damit sa gilid ng ilog. Pagkatapos, ako po ay nanonood, isang malaking prutas. At ako ay kanyang kinuha. Tapos po, kanya akong binitak at nakita niya ako. Nagulat po siya. Isang malaking prutas na kulay berde na may guhit-guhit. Ito po ay pakwan. Dahil doon po inilagay ang aking espiritu. Kaya't noong kanyang kinain, unti-unting lumalaki ang tiyan ng aking ina na hindi po niya nalalaman kung bakit lumalaki ang tiyan niya. Kasi andun na po ako. Pagkatapos po, nang ako na'y naisilang, gustong gusto ko po ng tubig. Habang ako ay lumalaki, gustong gusto ko pong maligo sa tubig. Lumalangoy po ako sa ilalim at ako'y pinipigilan ng aking ina na lumalangoy sa malalim na tubig. Pero hindi naman po ako napapaano. Ako po ay namayapa, paslit lamang ako. Masakit po ang nangyari sa akin sapagkat ako ay pinatay sa harap ng aking ama at ina. Iyak po ako ng iyak noon dahil may pumasok sa aming magnanakaw at para magising ang ama at ina ko, umiyak po ako ng umiyak. Pero nagising na po sila, nakita po nila, pinapatay na ako. Tapos, tumakbo po sa malayo ang pumatay sa akin. Pagkatapos po, ayaw na akong ina na ibaon ako sa lupa, kaya pinaanod na lamang ako sa tubig noon. At noong ako'y namayapa, mayroon po akong nakitang malaking kamay ang umabot sa akin. Isang malaking liwanag. Ako po ay nag-iisa lang na naging anak ng aking ama at ina ng magulang ko po. Mula noon, lagi po akong iniisip ng aking ina hanggang sa kanyang pagkatanda, hanggang siya ay nawala ako. Ang lagi niyang iniisip, pero bago po sumamang aking ina sa akin, sabi ko po sa kanya, Ina, punta na tayo sa liwanag. Ang aking ina ay isa ring anghel sa kalangitan na may
palakpak na lumilipad. Maraming salamat po. Salamat po, Kerubin Tubig sa Langit. Ayun, di po ba napakaganda po mga kapatid? Ayan. Yun po yung pagsasalita po kasi ng mga kerubin sa kalangitan. Kaya, nainganyo din po ako. Ay, mayroon din pong kerubin ng ulo. Ayan, yung mga ulo po natin. Hawakan po nga natin. Mga ulo para dagsang liwanag at kalakasan. Ayan, ulo. Pumanawag po si Kerubin Ulo nung July 17, 2021. Magandang kaliwanagan po. Nandito na po ako ang Kerubin Ulo. Opo, may tubig po ang ulo ng paslit. Pupuntahan ko. Nahabag po ako. Pupunta na po ako. Salamat po. At tinawag niya po ako. Meron po akong sasabihin. Meron daw pong nagsasabi. Meron din pong nagsasabi sa iyo naghihintay daw po. Salamat po. Pupunta na po ako. Nag-iisa lamang po ang oras ng paghuhugos. Salamat po. Yan po si Kerubin ng Ulo. Ay magandang kaliwanagan po kapatid Winnie Lopez. Ayan, maraming salamat po. At sa inyong kabiyak po si Tito. Salamat din po. Ang ganda. Nga, magbasa ka na. Akin pong ipapasa ang karangalan ng pagbabasa at excited na po kanina pa mga kapatid. Ang ating kapatid na si Mark mga kapatid. Please welcome and wala po tayong mga kamay dyan mga kapatid. Yan, maraming salamat po mga kapatid. Pwede ba tulungan mo? Patak Siyang tunay. Ayan. Para malamig naman. Pag ganito. Ayan, palakpakan naman po natin siya. Akala mo naman kayo. Hindi, I believe alcohol. Hindi Ayan. Ayan, gabisa lang ako. Sabi mo na silang gabisa mo lang. Anyway guys, mga kapatid, magdadasal muna ang ating kapatid. Pero, syempre, magdasal po tayo. Wag na po natin kakalimutan. Magdasal lang alas 12 sapagkat 11:20 na po mga kapatid. Ayan. Di pa po kayo natutulog. Kami din po mga kapatid. Kaya, nandito po yung ating mga kapatid. Nakikinig din po sila sa aklat ng isa sa buhay, sa banal na mensahe. Dahil lalakas po tayo lalo mga kapatid. Magtiwala lamang po tayo sa ating pananalig at pananampalataya. Ibigin po natin ng buo ang Ama sa kalangitan. Iwaksin natin ang lahat ng hindi mabuti sa ating kaisipan mga kapatid. Mahalin po natin ang ating mga kapatid at ang ating mga kaaway. Uriin man tayo, mahalin po natin sila sapagkat ang mga biyaya nila ay mapupunta sa atin. Ayan, very good mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating amang nasa kalangitan. Ayan. At sama-sama din po tayo mga kapatid sa pagdating ng kaarawan ng ating Amang Jesus sa kalangitan. Kailan po ito? Sa July 22. Very good mga kapatid. At nawa July 20 or July 19 nandito na kayo. Mga ganung bagay. Para mapaghanda po tayo mga kapatid. Kung maaari po ay magpagawa na po tayo dati ng mga kepa mga kapatid. Yung kapa, yung ganito po yung mahaba, tas mayroong ganito hanggang doon sa baba, ayun po. At kapag nakasuot po kayo ng ganito ay napakaganda po ng feelings. Alam niyo yung malamig, yung banal na presensya pupunta po talaga sa inyo mga kapatid. Ayan. Maraming salamat po. Ang basahin mo is yung mga apostol na lang. Ayan, maganda po. Si Apostol Lino ang nakapulot sa lugar. Please welcome po ulit si kapatid Mark. Ayan, na kanina pa naghintay. Tanggalin mo yung lipstick. Magandang kaliwanagan po at magandang gabi sa ating dalawang manonood. No? Merong ding manonood pala dito at makikinig sa ating mga ituturan ngayong gabi. So, ito, iangat muna natin sa Amsalangit. Nagpapasalamat ako sa pagbabasa. Maraming salamat po sa langit. Pinabasa po ang aking sarili. Gamitin nyo para makinig ang aming mga kapatid sa iba't ibang panig ng bansa at dito sa bahay. Ama sa langit.
Ngunit salamat po sa opportunity nito na pinagkaloob niyo po sa akin. Naway tingin niyo po ang aking panalangin. So yan na po. Tayo po magbabasa ang isa po sa mga apostol na si Lino ang nakapulot ng libro. Lino ang nakapulot sa libro ni Apostol Meliran. Isang magandang kaliwanagan po sa ating lahat dyan kay Tita Winnie Lopez, Ina Arcayos, ayan, kay Romar Hipolito, kay Ate Dina at kay Kuya Jason. So ating mga tagapagtangkilik ngayong gabing to. Meron po tayong libreng kape, libreng tubig. Yan, dyan. Pwede po kayong kumuha. Maraming salamat po sa gabing ito. Tumutok lang po kayo sa aming Facebook Live. So ito na po ang apostol na nakapulot ng libro. Isang magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Ako'y narito, pumarito, upang sa inyo'y nais magbahagi, sapagkat ako'y pinagkalooban upang sa inyo'y makapagbahagi at maisiwalat ang katotohanan. Ako nga pala ang inyong kapatid, Anghel Lino ng ngalan, na noon sa aming kapanahunan, ako ay isang mangingisda sa bayan noon ng Bethlehem. Isa akong mangingisda noon, na noon ako'y nakinig din sa siyang nangangaral sa amin. Nakinig din ako sa kanya sapagkat siya ay nagbabahagi na noon. Ay aking nasilayan na siya'y nagbabahagi sa mga paslik. Ngunit ano nga ba ang kanyang tinuturan? Wala siyang hawak na libro o ano paman, kahit na lamang ito. Sorry, may bumabato sa akin. Tunaw itim yan. Wala siyang hawak na libro o ano paman. Kami na lamang ay nabigla na sa kanya nang muling pagbalik ay siya na ay may hawak na libro. Kaya naman napakarami na namin na siyang nakikinig sa kanya noon. Ako yaon ang nakapulot sa libro na kanyang iniwan sa isang bato noon. Sa malaking bato at sa ngalan niya'y Meliran. Apostol Meliran, siya noon ay nangaral sa amin at ang tinurang mga salita na noon siya na lamang ay bigla-biglang umalis nang hindi namin nalalaman kung saan paroroon noon. Kaya naman ako'y patago na nooy sinusundan ko kung saan siya paroroon. At ako ay nagtago sa likod ng isang puno na habang narinig ko ang kanyang tinuturan, siya noon ay nakaluhod na nakatinghala at humihingi ng kapatawaran, na hindi ko alam kung bakit kapatid, na noon ay siya na lamang ay umalis at iniwan ang librong yaon. At ako noon ay 59 na taong gulang nung aking napulot ang libro yaon. Siya po ay 59 na taong gulang noong napulot niya ang libro. At nang siya na ay umalis, noon ay kinuha ko ang libro noon. Hanggat ako na lamang ay nagbabasa sa libro na yaon, ako ang kumuha sa librong kanyang hawak noon. Itinago ko yaon, at ang akin na siyang kanyang hawak noon, itinago yaon. Sa akin na siyang muling nasilayan ay siya'y nangangaral muli, at siya na ay walang hawak na libro. Hanggat sa kanyang pagtanda noon ay hanggang sa kanyang pagkawala at iyong librong yaon ay inilabas ko na lamang nang siya'y wala na. At hindi ko na tinuran na aking kinuha ang libro noon. Ako ay mayroong kabiyak, 2 supling. Ang aking nag-iisang supling lamang ang aking nakasama
at kanyang ngalan ay si Ngelio. Ang aking isa pang anak, ang aking pinagbigyan noon bago ako mawala. Ibinigay ko noon ang aking libro sa aking anak bago pa man ako'y mawala. Ako nawala noon sa bilang ng 3 ng buwan at sa bilang ng araw na 4. Ako ay lumuha noon sapagkat isang liwanag ang aking nasilayan at isang anghel sa akin ay nagturan at sabi, ang libro na iyong hawak ay kawalan, kapatid. Kaya't ako noon ay nanangis at humingi ng kapatawaran. Ngunit hindi ko alam na ito'y mali sapagkat yaong librong yaon ay aking ibinigay sa aking anak upang siya na lamang ang aming ituturan. So, nung panahon po nila, tinuran po nila yung maling libro, yung libro ng kawalan. Isang anghel po ang bumaba. Yun. Ito po, ulitin ko po sa inyo para maalala niyo po, no? Ako ay lumuha noon sapagkat isang liwanag ang aking nasilayan at isang anghel sa akin ay nagturan. At ang sabi, ang libro na inyong hawak ay kawalan, kapatid. So yung librong kawalan na yun, ayun po yung Biblia. No? So tayo'y nalinlang mula noon hanggang ngayon. So ngayon po tayo po'y tinutuwid ng mga banal na anghel sa kalangitan sa mga turan nila. No, napakapalad po lahat ng kapatiran na nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Tumutok lang po kayo live sa ating Kapanalig channel. So pagpapatuloy na po natin. At kung paano ko ituturan ngayon sa aking anak na ang librong yaon pala ay kawalan na aking nalaman. Silang magkakapatid ang magkakasamang nagsisiwalat sa librong yaon. Ngunit paano ko ituturan sa aking anak na ang librong yaon ay walang katotohanan, na ito'y kawalan. Ngunit ang aking bunsong anak ang siyang nakasilay sa akin noon at tinuran ko sa kanya sa kanyang panaginip. Huwag na aking mga anak, huwag na ang librong yaan ay binahagi sapagkat walang katotohanan. Pamanhin, saglit lang po at ay may nararamdaman po ang presensya. Maraming salamat po sa langit. Ngunit ang aking anak na yaon ay yaon lamang ang nakinig at ang isa ay hindi nakinig. Ipinagpatuloy niya na lamang na isiniwalat ang librong yaon. Kaya't nag-iisa ang aking anak na ngayon ay aking kapiling. Ako'y isang anghel sa kalangitan at ako'y narito lamang upang magpatotoo sa inyong lahat. Muli ay magandang kaliwanagan. So yung sa mga anak niya, isa lang po yung hindi naniwala sa librong kawalan. Siya po ay kasama ng ating apostol na naging isang anghel. Kung naalala niyo, siya po ay si Apostol Lino, Apostol Meliran. Ano kaya magandang basahin? Mayroon ba kayo i-advise dyan sa ating dalawang manonood? Si Abraham. Sino? Abraham? Meron ba? Noah. Teka, tignan natin. Tingnan mo na dyan si Noah. Ay, gusto ko to. Pwede ba ito muna? Diwata ng puno ng nara. Okay. Ayan. Parang gusto ko basahin yung mga magandang kaliwanagan natin mga kapatid. Gusto ko magbasa ng diwata ng puno ng nara. Diba? Pag naligaw po kayo pag napunta po kayo ng isang bundok at nakakita po kayo ng nara, ito ay napakagandang malaman para sa ating mga kaalaman. So maganda pala nito. So sige, basahin natin. Diwata ng puno ng nara. Siya po ay pumanaog ng Marso 19, 2020. Isang diwata na naglakbay patungo sa bukas na liwanag. Isang diwata sa puno na tinawag nilang Nara. Nung una ang bunga ay mayaman sa tubig. Ngunit sa gitna ng isang bundok, ako'y naglikha ng isang puno. Malaking puno, ang bunga nito ay iba't iba. Yaon ang aking lilong, ngunit natagpuan ng mga mortal sapagkat sa ilalim ng punong ito, makikinang na bato. Gintong kanilang itinawag. Sila na may naniniwala sa akin na nooy meron. Sila na may aking binibigyan ng bunga sa aking puno, ngunit hindi mabigyan. Ulitin natin mga kapatid ha. Sila
na may aking binibigyan ng bunga sa aking puno, ngunit hindi mabigyan. Ito'y hindi nara, isang malaking puno na matigas, isa sa kaniya'y nagpasya na putulin ang aking tahanan, sapagkat meron silang nalaman na pinaniniwalaan na sa ilalim ay may yaman. Marami pa ang natitira ng kanilang iwan, ngunit nang bumalik muli ang aking tahanan, ay aking binawi ito, at naglaho na lamang at hindi na ito matagpuan. Napakaganda kung ito'y inyong masisilayan, ngunit pati na ako'y naglaho na, at ako'y muling bumalik dahil sa inyo. Magandang kaliwanagan, mga kapatid. Kapatid niyong Diwata Rihanna. Salamat kayo'y mapalad, sapagkat ang noon nawala na ay ang lahat kami nabubuhay muli. Maraming salamat naway mabuhay pang muli ang iba pang diwata na nakahiga at naghihintay sa susundong liwanag na siyang bubuhay muli sa aming lahat. So meron po tayong dumating na kapatid, si kapatid Larry mo, na andyan po siya. So tingnan natin, eto po sila. Ayun po, yung nakapula po, siya po ay kakarating lang po. Ayan po. Magandang kaliwanagan po sa lahat. Mga diwata ng lunas. Meron tayong dito, Diwata Sleeping Beauty. O, di ba? Diwata ng apoy, diwata ng napakaganda. So, basahin natin. Ang diwata diwata na nginalanang Sleeping Beauty. Ito ay pumanaog March 21, 2020. Magandang kaliwanagan. Maraming salamat na ako'y muling gumising sa mahabang panahon na aking pagtulog. Ako'y isa lamang diwata. Ako'y naglalakbay kung saan sinusundan lamang ang liwanag. Ang akin pang natatandaan ay kami lumaban noon hanggang kamatayan. Ang aming mga kalaban ay isa rin may kapangyarihan. Sila'y hindi lamang mortal, ngunit itim ang kanilang kapangyarihan. So dati pa pala po ay may laban. No? Napakagaling, napakaganda, matalimhaga ng libro sa kalangitan, no? Diwata ng apoy. So ito, interesting na mga first time ko kasi second time pala pagbasa ulit, no? Ay, si Tita Milagros. Hello po, magandang kaliwanagan po kay Tita Milagros. Diyan sa Rome ba siya? Middle East. Sa Roma. Diwata ng apoy. Ako'y pumanaog Agosto 8, 2020. Magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Napakarami na ang mga kapatid na tumahak sa daan ang kaliwanagan. Ako ang diwata ng apoy sa kalangitan. Ang paslit ng naging mensahera, naway huwag kang magdamdam. Makinig ka sa mga pangaral paslit. Huwag magtarak. Hindi mo namamalayan sila'y gumagamit ng katawang mortal upang ika'y pagsabihan. Sila'y panandalian na pumapasok sa katawang mortal sapagkat sila'y nakagabay lamang. Huwag mong papasukin ng kalaban o bigyan ng daang puwang upang sila'y makapasok sa inyong isipan. Huwag nawang magdamdam sa mga salita sapagkat ika'y kanila lamang itinatama. Napakaganda. So, kita ng tao. Ang gandang sign. Ito maganda to Dasal sa panlusaw sa mga itim. Ito ay Oktubre 14, 2021. Magandang kaliwanagan po sa ating tatlong viewers for tonight. Si Prince Matthew Alcantara Bonifacio, Winnie Lopez, and si Tita Milagros. So, magandang kaliwanagan po lahat. Dasal sa panlusaw sa mga itim. Magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Ako na ay pumarito sa inyong lahat upang ituran ang dasal na ito. Ito'y gaganapin ng ika-6 ng gabi. Ikaw rin ay mangangailangan ng apostol na siyang tunay at tunay na nananalig sa ating Ama sa kalangitan. Isang kandila na puti na iyong itataas, kapatid. Ito'y iyong itataas na magmumula sa iyong puso
amang liwanag sa kalangitan, amang Jesus sa kalangitan. Ang kandilang ito ay magsisilbing ilaw, tanglaw ng liwanag mong taglay. Matunaw, malusaw ang itim na nakapaligid at siyang pumasok sa katawang mortal. Iyong itugon kapatid, isa puso iyong salaobin, ang iyong ipagkakaloob sa pasisimulang yaon. Kailangan ng apostol na matatag. Maraming salamat. So ulitin ko lang po, ang dasal sa panlusaw sa mga itim ay ganito po. Amang liwanag sa kalangitan, amang Jesus sa kalangitan. Ang kandilang ito na magsisilbing ilaw, tanglaw ng liwanag mong taglay. Matunaw, malusaw ang itim na nakapaligid at siyang pumapasok sa katawang mortal. Yun po, ganun po, no? Ganun po yung panlusaw na dasal sa mga itim sa pamamagitan ng kandila. So ano kaya ito maganda? Dasal lang pagpasok ng liwanag. No? Napakaganda. Dasal lang pagdating ng mamaya. Ang dami pa lang na ito. Ito, dahil lagi ito eh. Lagi ito. Dasal sa pagdating ng namayapa. Hero, paano tong dasal sa pagdating ng mayapa? Ano to? Yung parang nilibing na dadating sa bahay nyo? O, sige. Dasal sa pagdating ng namayapa. Ito ay November 1, 2020. Siyang pumanaog. Magandang kaliwanagan po sa lahat ng ating viewers na 4. So, sino pa ba yung isa? Hindi ko kilala kasi yung iba. So, magandang kaliwanagan po. Magandang kaliwanagan. Ako na siyang pinababa mula sa kalangitan. Ako ang anghel ng dasal. Ang pagdarasal sa katotohanan ay Ama sa langit. Amang liwanag sa kalangitan na siyang babanggitin. Dasal na siyang nanggagaling sa puso na buo sa kanilang isipan, na sa paghimlay ay magandang kaliwanagan. Aming amang liwanag sa kalangitan, aming amang Jesus sa kalangitan. Nawa ang aming kapatid ay iyong pagbuksan ng iyong pintuan sa kalangitan. Maligayang maligaya na siyang paglalakbay na paparoon sa iyo, aming amang liwanag sa kalangitan. Basbasan ninyo po ng liwanag ang kanyang hihigaan upang ang kanyang muling pagbangon at paglalakbay sa inyong kaliwanagan na siya'y paroroon sa iyo, aming amang liwanag sa kalangitan. Pagkat ang aming kapatid namin ay nanalig at nanampalataya sa iyo, ipagkaloob ang iyong nais sa aming kapatid sa lahat ng paglalakbay patungo sa inyong kaharian. Maraming salamat po, amang liwanag sa kalangitan, na siyang dadasalin, kapatid. Aking nang ipinagkaloob sa akin muling pagbaba, kapatid. Kayo'y ay mayroon tungkulin, basbasan ng tubig ang buong paligid. Maraming salamat po. So, marami palang dasal sa ating buhay, no? Na kailangan po natin ay kabisado, or kahit po ay makuha po natin yung thoughts ng mensahe ng mga nagturan sa atin sa kalangitan. So, babalik po tayo sa paborito kong diwata ng buwan. Yan. Meron daw, sunod natin yung iba. So, ang diwata ng buwan, magandang topic to for tonight. Ang diwata ng buwan ay pumanaog noong April 18, 2020, magandang kaliwanagan. Patawad kung ngayon lamang ako bumaba. Kung inyong matatandaan, ang isang diwata sa loob ng buwan, o nga, no, pag tumitingin ako sa buwan, parang meron dong nakaupo. Magkaiba ang diwata sa loob ng araw at sa buwan. Tama ang iyong binanggit, sapagkat meron din kami ang mga batang namamasyal sa loob ng buwan ay sinundan ko rin. Ngunit hindi ko napansin, sa kagalakan nila ay hindi ako nakilala. Napakarami na ang likha ng isip-isip ng mga tao, at iba ay nagawang manirahan sa loob ng buwan. Tulad nga ng nabanggit nooy, ang naganap ay maibabalik, at nariyan na ang mga kautusan para sa inyong lahat, na naway ang tanging hiling walang susuway. Tanging hiling ay walang susuway. Maraming salamat. So, napakalalim ng kanyang mensahe, no? Sana meron pang kadugtong ito. Talaga.
May mahaba pa to, no? So may kadugtong pala, no? Ito. Diwata ng kalikasan. May mga gender ba ang mga diwata? Wala, no? Walang mga gender, no? So, diwata ng kalikasan, siya po'y pumanaog noong August 2, 2020. Ako lamang ito, mga kapatid, ang diwata ng kalikasan. Naway inyong pangalagaan din ng mga tao ang mga bundok na ginagawa naming masagana. Ngunit inaabuso ito ng mga tao. Hindi sila naawa sa mga tagapagbantay sapagkat hindi nila ito alam sapagkat ang nais lamang siyang nakukuha. Ang mga paslit ay pag-aralan. Huwag pahintulutan o pangaralan. Huwag pahintulutan na malapitan ito ng mga kalaban. Ako lamang ay bumaba sapagkat rinig ko ang malaking boses ng ating Ama sa langit. Pakatandaan na sa bawat pagbanggit sa mga salitang lumalabas sa inyong bibig, maaaring pagkakaguluhan ang lahat kagaya noong unang panahon. Maraming salamat. Yaon lamang ang aking tinuran sa inyong mga kapatid. Maraming salamat po. Ito maganda to. Saan ba to? Ito maganda to, medyo mahaba. Diwata ng lunas. So meron po tayong diwata ng no? Napakadami. Diwata ng diwata ng araw, meron din diwata ng buwan. Ayan, meron tayong diwata ng lunas. Ako'y natutuwa. Diwata ng lunas ay pumanaog noong Enero 28, 2021. Ako'y natutuwa sa inyong lahat. Ako ay isang diwata sa kalangitan. Ako'y may hinahanap na isang binibini. Siya'y isang paslit na manggagamot. Siya'y isang anak ng apostol na naging manggagamot, si Chloe Estopase. Ang kanyang ngalan na siyang tunay kapatid. Siya'y nasa Baguio, no? Si Chloe. Ako lamang ay maghahatid ng aking ibibigay at aking ipagkakaloob sa kanya ang 2 prutas na nagmula sa kalangitan. Prutas na siyang aking daladala. Ako lamang ay tawaging kapatid sapagkat ako ang diwata ng lunas sa kalangitan. Ngunit kapatid, ang mga pinagbabawal na kakainin ng mga mortal ay naway wag nang kakainin pa, sapagkat yaon ay ang pinanggagalingan ng next page tayo. Siya ay pinanggagalingan ng panghina ng katawan. So alam naman po natin yung mga kanina nung binasa ni Hiro, ang ating kapatid, yung mga pinagbabawal na pagkain, yung po yung mga hayop na may sungay. No? Kalabaw may sungay. Ang beef ba may sungay? Baka pala yun, no? Beef tuloy. Beef may sungay. So ang Hipon. ha? Bawal din ang hipon, bawal ang crabs. May allergy ako sa crab at hipon eh. Kambing may sungay, bawal din. Pwede ang pato. Hiro, pwede ang pato. Wala sungay yun eh. Masarap pa naman yung tiniim na sa Nueva Ecija, sa mga kapatid nating taga Nueva Ecija, nakatikim ako ng pato, no? Tiniim ang tawag nila. Napakasarap. Rabbit, napakasarap din ang rabbit. Walang sungay 'yon. So, malaki lang yung tenga. Paborito ko manok sa sarap. So bawal din yung mga processed food na beef, bawal 'yan. Bawal. Kanina natatempt ako kumain ng shawarma. Beef pala 'yon, no? Beef shawarma. Kung chicken pwede, di ba? Bawal din po, no? May sebo daw po 'yon, tama, no? May sebo, tsaka may sungay. May uod, tsaka may sungay yung may-ari. Wag na at baka tayo makulang pa. So, sa pagpapatuloy lang natin ang diwata ng si Lunas. Kayo'y tumawag sa ating Ama sa Langit at kayo'y magbalik loob sa ating Ama sa Langit upang sa gayon ang liwanag ng ilaw na unti-unting nawawala ay madaragdagan ng kaliwanagan na siyang lalaki at liliwanag sa inyo, aking kapatid o ate Donna, meron na. No? Ika'y magdasal sa ating Ama sa Langit sapagkat ang lahat ng hinihiling ninyo ay kanyang naririnig, siyang tunay.
Huwag nang mag-isip at huwag nang mag-alinlangan, kapatid, sapagkat katotohanan ang inyong nasisilayan. Huwag tingnan at huwag uuriin ang katawang mortal na pinapasukan, sapagkat kami ay nanghihiram lamang ng mga katawan ng inyong mga kapatid. Yun po yung mga ating mga mensahera. Kapatid, magbalik loob ka sa ating Ama sa langit, at nawa sa inyong pagparito ay hindi lamang kagamutan ang gusto at nais makamit, bagkus kayo'y bumalik at magpatuloy. Alam kong ikaw ay nag-iisip at naguguluhan. Ngunit buksan mo ang inyong puso at isipan. Napakarami kanyang mga anak na aming nakikita, sapagkat hindi nila kami matanggap. Hindi nila matanggap ang katotohanan na kami ay gumagamit ng katawang mortal at bumababa sa inyo upang magbigay ng mensahe na siyang nanggaling sa ating Ama sa kalangitan. Ako ang diwata ng lunas sa kalangitan na siyang bumababa upang siya ring gumamot at manggamot sa inyo, at ikay lulunasan na sa nararamdamang sakit. Ikaw ay mapalad, aking kapatid, sapagkat ikay naparito at natunton ang daan ng katotohanan. Maraming salamat sa inyong lahat at sa pakikinig. Siya po si Angel Lunas. Maraming salamat po, at nararamdaman ko po ang kanyang presensya. Salamat po. Naria. Magandang kaliwanagan, mga kapatid. May 5 pang nanonood. Gusto pa nila makinig? Tingnan natin. Ano pala to? Nakakaano? Pagka ang lakas, nakakahilo siya pagka sunod-sunod. Yung diwata. Ang mga diwata, pero nakakatawa. Asa na yan? Gusto ko na itong librong ito. Diwata ng Maria. Ay, ito maganda to. 'Di ba yung ang alam ko yung Nazareth na lugar ni Amang Jesus sa kalangitan, 'di ba ang tawag doon ay Naria. Pero ito curious kasi ako eh. So diwata ng Naria, April 1, 2021. Magandang kaliwanagan. Patawad ako'y nahahabag pa rin sa aking nagawa. Ngunit kapangyarihan ko'y hindi mapipigilan sa oras na ito. Ito'y maghihiganti. Ako'y nakatira sa lupa, sa gitna ng karagatan, parang isla. Mga mortal na akin ding inalagaan. Katotohanan. Ako'y kanyang nasilayan, kaya't sila'y naniniwala na ako'y mayroon nakabantay lamang. Sila'y gumawa ng ikinasira sa aking binabantayan. Yaon na ba ang kapalit sa aking pinagkaloob na biyaya? Napakagandang buhay, binibigay kong lahat ng kanilang kailangan. Ako'y nahahabag pa rin sapagkat ang lupa na iyon ay malawak din na aking inaalagaan, ngunit napapalibutan ng tubig. Sila'y nagpatayo ng napakalaking tahanan, napakalaki, tinawag nilang kaharian. Sila'y gumawa ng kanilang hari, ngunit aking pinabayaan. Nagdaan ng ilang araw lamang, ilang buwan, di ako nakilala. Nakakalimutan ang magpasalamat, ako'y nalimutan nila. Ako'y nahahabag sa kanila, kaya't sa ilalim ng tubig ang katotohanan, ako ang nagpalubog sa malaking tahanan, sapagkat napakalawak, napakalaki ng kanilang ginawa na tahanan. Aking pinalubog, ako'y isang diwata sa sinaunang diwata na ngayon pa lamang makikilala. Maraming salamat. Ako ang inyong kapatid na muling nagbalik na wala ng kay tagal na panahon, sinaunang diwata, Naria. Marami pa kaming bababa, ngunit tumaas na ang ilan. Maraming salamat, inaasahan namin kami bababa, pagtunghay ng mahal na haring araw. So meron pang mga diwata na dito na yung iba po ay umakyat na.
Tapos yung mga umakyat po ng diwata, yung iba po ay pumapanaw dito para po sa atin ay magmensahe. No? Napakaganda. So, diwata. Wow. Teka. Meron bang mensahe? Hiro, nabasa mo na ba lahat ng mensahe ng kerubin? O may natira pa? May natira pa? Ay, gusto ko to. Teka lang. At si Kerubin Puno ay malipat. Ay, nasan yun? Diyan. Letter K. Kerubin isda. Ayun. Kerubin puno. Oo, Ay, may isda, oh. Meron din. Nasaan yung puno? Ayun, di ba galing tayo ng Ay. dagat kanina? O, 309. Basahin mo yung Kerubin. Dagat. Oo. Meron ba? Meron din Design isda. na. Isda? Ay, nak, Maganda rin. 300. Di ba last time Kerubin nandun ng eh? mga no? hayop, meron din. So ngayon, magbabago tayo ng boses, no? Kerubin. Maraming po salamat sa mga pumanaog na ating mga diwata sa kalangitan. So ito po, ang kerubin isda. Uy, may apat. May apat na nating manonood ngayong gabi ay si Rica sa team. Magandang kaliwanagan, ating kapatid. Magandang kaliwanagan po sa inyo. Ako po ay magbabasa ng kerubin. Ito po, nasasakal ako. Bakit? Alis. Malapit na. Malapit na. Isa, saglit lang to. Malapit. Nakakatuwa magbasa. Masakit yung ulo, tapos pagtagal, nawawala siya. So, kerubin na isda, siya ay pumanaog nung July 7, 2021. Nung ika-July. Ika-July. Magandang kaliwanagan po. Maganda na po ang dagat. Nakakalangoy. Langoy na po ako. Maaari na po kayong kumain ng isda. Pag lumangoy na po sa dagat ay pwede na pong kainin. Ang nais ko po kapag may nakikitang dumi ay tanggalin nyo po. Magsasabi po ako na lalangoy po muna ako. Titingin pa po ako. Natutuwa na po ang mga isda. Natutuwang lumalangoy po. Malilinis na po kami. Salamat po dahil napunta po ako dito. Hindi po pwede maligo ang mga paslit. Nalalapit po na po ang araw ng paghuhugos. Ang paghuhugos po ay doon po kayo maliligo at hindi po sa dagat. At magsisimula po bukas ang bilang. Natutuwa po ako. Ang sabi po ay makapangyarihan ang bibig. Makikinig po ang mga babahaginan niya po. Maraming salamat po. Salamat po, kerubin isda. Tsaka yung kerubin na tagapagbantay ng isda na last time ay pumanaog nung nandito ako. Siya po ay napakagaling. Inutusan niyo po yung yung mga alimango pati isda, no? Naturanan pa ako kasi sabi ko dolphin. Wala palang dolphin doon sa Batangas. No? Alam ko kasi sa Subic may dolphin dun kami. Hindi ko naman alam na magkaibang dagat pala. Magpapaalam na po tayo at mag-aalas 12 na. 5 minuto na lang. Paalam po. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye. Nandito din po ang ating kapatid. Andiyan? Siran. Ala. Mag-hi ka daw, sabi ni Rex. Dito ko lang lagay. Ano? Ito? Opo. Ang bilis ng biyaya.